Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner appeared before the Independent Commission for Infrastructure today. For details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, okay, baka akalain ng tao ay suspect si General Browner. Iba ang pakay niya dyan. Pakipaliwanag sa amin kung ano yun, Arles. Lord, kanina nga mga pala, pasado alas 12 ng tanghali ay dumating dito sa Independent Commission for Infrastructure si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayan ay dahil isasagawa ngayong araw ang isa pa na Asset Recovery Technical Working Group meeting ng Independent Commission for Infrastructure para pa rin doon sa pagpapabilis ng pagbabalik ng mga pera ng taong bayan na umano nga ay ninakaw at napunta sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Kung matatandaan natin, ang ICI advisor at investigator nito ay si retired General Rodolfo Azurin, na pag-upo pa lamang niya sa posisyon na ito ay kinumpirma na at naging vocal na siya na makikipagtulungan ang komisyon sa AFP at PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan para i-verify ang mga flood control projects at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan nang sa gayon ay mas mapabilis ang investigasyon na isasagawa nito at pag-ipon ng mga papeles na gagamitin para sa mga kasong isasampa sa ating mga hukuma. Arles, palinaw lang ano exactly yung magiging role dyan ng AFP sa asset recovery? Kailangan ba, gagamitan ba ng military power, yung halimbawa, yung pagbawi ng ari-arian na dapat ay sa taong bayan mula dito sa mga suspect o sa mga pinaghinalaang nagnakaw? Lord, ito kasing AFP at PNP, DepDev at iba pang mga local government units, talagang tinarget na ng ICI na makatulong doon sa kanilang pag-verify ng mga suspected flood control projects na ghost o substandard nang sa gayon ngayon mas mapabilis yung pagsuri sa mga ito. So yung mga pupunta na doon for site inspection sa ilan ng mga nabalita, kasama na talaga yung ilang mga armed forces natin. Nang sa gayon din, yung mga ebidensya din at mga ibang impormasyon at dokumento na makakalap doon magagamit. Ito daw ay dapat mapangalagaan at hawakan ng mga naaayon ng mga taga-protekta at tagapagpatupad ng batas kagaya na nga lamang ng AFP at PNP. Kaya naman kanina dumating din yung another set ng boxes na naglalaman ng ilang mga dokumento na may kaugnayan pa rin sa mga substandard at ghost flood control projects ng pamahalaan, partikular yan doon sa Bawang La Union. May 10 ahensya daw ang nag-convene kanina. Pwede mo bang sabihin sa amin, Arles, kung ano pa ibang mga ahensya ngayon? So Lord, at least for the attendance, wala ngayon dito sa meeting, sa TWG meeting, si ICR Chairperson Andres Reyes, medyo masama daw ang pakiramdam ngayong araw. Kaya naman ang nanguna doon sa kanilang pagtitipon ay si ICI Commissioner Babe Singson, At ayon nga sa kanya, narinig daw ng ICI yung patuloy pa din na daing ng taong bayan doon sa nangyaring trillion peso march kahapon. Kaya naman nais niya na i-request sa mga ahensya ng pamahalaan na magtulong-tulong ito. Andito ngayon yung AMLAC, BIR, LRA, AFP, DOJ, Security Exchange Commission, CICC, DPWH, DTI at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, kasama na ang CAAP. Okay, Arles, may iba pa bang personalidad na pumunta sa ICI ngayong araw? Wala pa tayong nakikita ng ibang personalidad ngayon dito, Denise, na dumating kabukod doon sa mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan na kasama nga dito sa pagpupulong ng komisyon. Anong mauuna? Simbang gabi o magkaka-livestream na tayo dyan sa ICI? Katulad ng sinabi natin, Lord, mula nung nakaraan pa, kailangan na lang talaga yung magpapa-livestream ng mga resource person. So tignan natin, pero parang mauuna pa din ang simbang gabi. yung ano kaya, yung susunod na public bidding sa mga sasakyan ng mga diskaya, may balita ka, Arles, kung may date na yan? Nasa Biyernes na yan gagawin, Denise, Ayan yung para doon sa 4 na mga sasakyan na luxury vehicles, na mag-asawang diskaya. Kasama dyan yung Rolls-Royce Cullinan, na meron ngang payong at talagang isa sa mga dahilan daw kung bakit pili dito ni Sara Diskaya. Public bidding muli ang mangyayari. At actually, kung di tayo nagkakamali, we just don't have the figure, pero parang mas mababa na yung presyo ng Rolls-Royce na ito dahil nga siguro hindi nabenta noong nakaraan
parang nang sa gayon ay may makabili na, ibinaba na nilang presyo, though it's still going to be a bidding process, so tataas pa rin yan ng tataas, pero yung pera na kikitain dito ay mapupunta pa rin sa National Treasury. Baka kailangan lang tanggalin yung payong para Hindi, nasilip na kasi yung payong. Sabi, ayun na pala yun. Yun pa yun? Oo, hindi, mali yun. Dapat ihiwalay din yung bidding sa payong, Pwede, di ba? ano? Historic kasi yun eh. Anyway, Arles, magkita-kita tayo sa Baclaran. Yan po ang ating mobile journal dyan po sa ICI, si Arles de los Santos.